Topic po natin is jealousy, pagsaselos. Ito po ay hindi pagsaselos ng partner, kundi pagsaselos ng Diyos. So, madalas bang nagsaselos yung partner mo? Kapag nagsaselos yung partner, maging magulang, anak, lahat po ng ito is pwede magkaroon ng mga selfish reason. Pero merong magandang klaseng jealousy. Yung pagsaselos na alam mo yung pinakamainam sa partner mo. Alam mo sa sarili mo, I'm the best one for you. Bakit ka pa naghahanap ng iba? That is, ito yung magandang jealousy na kumbaga sinasabi sa atin na huwag ka lang maghanap ng iba, huwag ka lang tumingin sa iba kasi ako yung pinakamainam para sa'yo. I know that. At yung Diyos natin, siya yun. Ganun siya. Alam ng Diyos kung ano yung pinakamainam para sa atin. At wala ng iba. Kaya tayo bilang tao, hindi natin dapat pinagpapalitan Diyos sa kayamanan, sa kahit ano pa. Pwedeng pamilya, pwedeng kayamanan, pwedeng business, karangyaan, or fame, kasikatan, etc. So, when we speak of God's jealousy, we're not referring to insecurity or petty. It is a holy and righteous desires of God to protect what belongs to Him. So, yung Diyos natin, protective sa kanyang relasyon sa atin. Pinoprotektahan niya yung covenant relationship natin sa kanya. And sabi dito, to protect what belongs to Him, His glory, His people, His covenant. God jealous for His name because it's perfect and worthy of all honor. He's jealous His people because it is treasured possession, no? Kapag yung partner mo hindi na nagsiselos sa'yo, ibig sabihin hindi ka na mahalaga sa kanya. So, kapag nagsiselos yung asawa mo, be thankful kasi mahal ka niya. So, we are treasured possessions of God. This divine jealousy is reflections of love and justice. It moves Him to act when His name is disordered and His people turn to idols. So, sabi dito sa Exodus 34 verse 14, mahigpit na binibili ng Biblia na the people of God, they should not worship idols. So, sabi dito, do not worship any other God, for the Lord, whose name is jealous God. Sapagkat hindi tayo dapat sumasamba sa ibang Diyos, dahil ang Panginoon natin is jealous. Diyos na mapanagbuguhin sa atin. So, Exodus chapter 20, verse 4 and 5, sabi dito, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ininukat na larawan anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas, o nasa lupa sa ibaba, o nasa tubig sa ilalim sa lupa. Huwag kang gagawa ng kahit anong imahe ng Diyos at sasamba ka doon. Huwag mo silang yuyukuran or paglilingkuran man sila, sapagkat ako ang Panginoon ng Diyos, ay Panginoon ng Diyos na mapanagho. For I, the Lord your God, am a jealous God. Yung Diyos natin seloso. Para sa kanyang kalwalhatian, sa kanyang glory, at sa kanyang bayan. Now, yung teaching natin is God's jealousy protects His glory. Yung Diyos po natin, hindi niya ibibigay yung kalwalhatian sa ibang Diyos-Diyosan or sa kahit kaninong tao. Hindi niya ibibigay yung glory ng Diyos para lang sa kanyang sarili. That's why sinasabi niya dito sa Isaiah 48:11, for my own sake I do it, for how should my name be profaned? My glory will not give to other. Yung kaluwalhatian niya, hindi niya ibibigay ito sa mga Diyos-Diyosan o sa ngalan ng tao. Yung mga tao kasi noong unang panahon, gagawa ng imahe ng crocodile, gagawa ng imahe na ng mga kung ano-ano, at yun ang sasambahin nila at yuyukuran nila. Sabi ng Diyos, bakit ay yuyukuran yung mga ganong klase? Diba? I will not give my glory to this image, false idols. So sabi niya, to my glory I will not give to another. God is jealous for His own glory. Tandaan natin ang kalwalhatian at papuri at pasasalamat ay sa Diyos lamang, sa tunay na Diyos lamang. Mga tao ng unang panahon, gagawa sila ng sarili nilang imahe at sasamba sila at magpapasalamat sila doon.
para sa blessings na natatanggap nila. That for God, He won't give His glory to other. God's jealousy is for us, not against us. Ito yung napakagandang klase ng jealous. No? Yung jealousy ng Diyos, kapag nagsalas ang Diyos, is not against us. It's actually for us. Ito yung sinasabi na, yung jealousy na maganda, ito yung may pagmamalasakit at pagmamahal na alam ng Diyos para sa Kanya. Siya yung pinakamainam, that He's the greatest gift for mankind. What is the greatest gift for anyone? For us. At ito yung pinakamainam na regalo is yung ating Panginoong Jesucristo, ang ating Diyos. Ang pinakamainam na pwede nating matanggap ay ang Diyos mismo. And God revealed Himself to us. Kaya pag nireject natin ang ating Diyos at pinalit natin yung mga Diyos-Diyosan, o kaya pamilya, kayamanan, or kasigatan, pag pinagpalit natin yan, mga sa mga idols na yun, yung jealousy ng Diyos, sinasabi niya na, hindi ba't ako pinakamainam para sa'yo? He's the best for us. Huwag na tayo maghanap pa ng iba. Kung nagselos ang Diyos, it's for us, not against us. Hindi ito laban sa atin, kundi ito ay hinahanap ng Diyos yung pinakamainam na protekta para sa atin, pinakamabuti para sa atin. So, kaya gusto ng Diyos na malapit tayo sa Kanya, hindi na lalayo sa Kanya. So, yung bayan ng Israel, pinagpalayan ng Diyos. Inalis din ng Diyos yung pagkaalipin sa Ehipto. In fact, pinagpala sila to the point na binigyan pa sila ng mga ginto. Bago sila lumayo sa bayan ng Ehipto, merong binigyan ng way ang Diyos para bigyan ng ginto sila. And that's the blessings of God. Pero ang problema sa tao, yung blessings, ginawa nilang Diyos-Diyosan. Yun yung problema. Na until now, meron pa rin ganun sa sitwasyon natin. Yung ginawa nilang idol, yung mga bagay na meron sila. Diba? So, isipin natin na kahit mismo yung bayan ng Diyos dumating sa pagkakataon na mas pinaghahalaga ng regalo yung ibinigay kaysa sa nagbigay. At ayaw ng Diyos na gano'n. That's why yung blessing sa atin, yung ibinigay sa atin ng Diyos, ginagawa kasi natin idols yun eh. Kumbaga parang mas pinapriority natin yan, ayaw natin mawala. To the point na mas mahalaga na ibinigay ng Diyos kaysa sa nagbigay, kaysa sa ating Diyos. So, tandaan natin, pag nagsalos ang Diyos, yung jealousy ng Diyos is not against us, it's for us. God's treasure covenant relationship with God. Pinagpapahalaga niya yung relationship niya sa atin. Ano ba yung covenant natin sa Panginoon? Ano ba yung kasunduan natin sa Panginoon? Dahil tayo ay pumasok sa isang relasyon sa Diyos. Ano ba yung relasyon natin sa Diyos? Ito yung God's will be our God. At tayo will be God's people. So, we will become God's people and He will become our God. Wala na tayo ibang sasambahin pa at pupurihin pa, kundi ang Diyos lamang. Diyos lamang ang ating unahin. At pinagpapahalaga ng Diyos yun at treasure ng Diyos yun kapag iningatan mo yung relationship natin sa ganun. Karamihan kasi sa atin, tinatalikuran natin yung ganung covenant eh. So, dapat we have to be faithful and devoted to Him. Kasi minsan, natalikuran natin yun kasi nasilaw tayo sa ibang mas priority sa trabaho. Nasilaw tayo sa trabaho, nasilaw tayo sa kung ano mang pwedeng i-offer ng mundo. At pinagpapalit pa natin yung Diyos at kinakalimutan pa natin siya. At minsan, wala na tayong pakialam, diba? So, in many situations, mas inuuna natin yung ibang bagay. Yung mga bagay na patungkol sa Diyos, nakakalimutan natin. Nais ng Diyos na manatili tayo sa Kanya, naglilingkod at nagtatapat. And, apply natin to sa life natin. Meron tayong application na devote yourself to God alone. And hope you learned something. Thank you everyone and
God bless.